Kilala mo ba si Pinoy Adventure Rider? Oo, kilala ko siya. Si Larry Herrera, o mas kilala bilang Pinoy Adventure Rider, ay isang mahusay na blogger at vlogger na nagbabahagi ng kanyang mga motorcycle adventures sa Pilipinas. Kung may gusto kang malaman pa tungkol sa kanya, sabihin mo na. Ano yung una mong sinabi tungkol kay Pinoy Adventure Rider kanina? Sinabi ko na si Larry Herrera ang tunay na pangalan niya at kilala siya bilang Pinoy Adventure Rider. Isa siyang web designer, photographer at blogger na nagbabahagi ng kanyang mga motorcycle adventures sa Pilipinas. Isa ka bang AI? Oo, tama ka. Isa akong AI. Isang language model na ginawa para tumulong sa'yo sa iba't ibang paraan tulad ng pagsagot ng mga tanong, pagbibigay ng impormasyon, at pakikipagkwentuhan. Kung may iba ka pang tanong, nandito lang ako. Ano ba ang lagay ng turismo sa Pilipinas? Sa kasalukuyan, patuloy na bumangon ang turismo sa Pilipinas mula sa epekto ng pandemya. Noong September 2024, mahigit 4 milyong turista na ang bumisita, na higit sa kalahati ng target para sa buong taon. Nakapagtala rin ang bansa ng mas mataas na kita mula sa turismo kumpara noong 2019. Patuloy ang pag-promote ng mga pangunahing destinasyon tulad ng Boracay, Palawan, Cebu at Siargao, at may mga bagong programa rin para sa mas kakaibang karanasan. Siyempre, may mga hamon pa rin tulad ng pangangalaga sa kalikasan, pero tuloy-tuloy ang pagsisikap ng gobyerno para dito. Nakakatulong ba mga vloggers sa turismo? Oo, malaking tulong ang mga vloggers sa turismo. Sa pamamagitan ng kanilang mga content, napapakita nila ang mga natatayang destinasyon, mga aktibidad at kultura ng iba't ibang lugar. Nakakatulong ito para ma-inspire ang mga manonood na bisitahin ang mga ito. Bukod pa yan, nakakatulong din sila sa pag-promote ng local businesses at sa pagpapalaganap ng awareness tungkol sa sustainable at responsible na turismo. Ang korupsyon ba sa Pilipinas ay nakakatulong sa turismo? Sa totoo lang, hindi talaga nakakatulong ang korupsyon sa turismo. Sa halip, nakakasama ito dahil maaaring itong maapektuhan ang kalidad ng mga serbisyo, ang tiwala ng mga turista, at ang pangkalahatang imahe ng bansa. Mas mainam na may transparency, good governance at maayos na pamamalakad para mas umunlad ang turismo at mas maraming turista ang maengganyo na bumisita. Palagay mo ba ang AI ay makakalaban ng mga tao? Ang AI ay may mga kakayahan na pwedeng pantay o lumampas pa sa tao sa ilang aspeto tulad ng pagproseso ng malalaking datos, pag-automate ng mga gawain, at pagbibigay ng mabilis na solusyon sa mga problema. Pero sa mga bagay na nangangailangan ng emosyon, malikhain, at complex na pag-iisip at personal na connection, mas lamang pa rin ang tao. Kaya sa tingin ko, complementary ang papel ng AI at ng mga tao, at mas maganda kung magtutulungan sila para sa mas maunlad na kinabukasan. Di ba ang karunungan ng AI galing danlin sa internet na gawa ng mga tao? Tama ka. Ang kaalaman ng AI ay batay sa mga datos at impormasyong galing sa mga tao mula sa internet, mga aklat, at iba pang sources. At sa madaling salita, ang AI ay resulta ng pagsasama-sama ng kaalaman at karanasan ng mga taong nag-develop nito. Kaya naman, ang AI ay para isang produkto ng kolektibong karunungan ng sangkatauhan. Paano naman ang fake news? Pati ba ito ay pinaproseso ng AI? Oo, totoo na ang AI ay pwedeng ma-expose sa mga fake news, lalo na kung ang mga datos na ginagamit nito ay maglalaman ng maling impormasyon. Kaya naman mahalaga ang maingat na pag-validate ng mga sources at ang paggamit ng mga magkakatiwalaang impormasyon. Sa kabilang banda, pwedeng gamitin ng AI para matulungan tayong matukoy ang mga fake news, tulad ng pag-analyze ng mga pattern at pag-check ng credibility ng mga sources. Importante talaga ang critical na pag-iisip para hindi tayo maligaw sa mga maling impormasyon.
Palagay mo ba ang tao ay magse-self-destruct dahil sa mga gawain niya? Medyo malalim na tanong yan. Sa totoo lang, may posibilidad na ang mga gawain ng tao tulad ng hindi napapanahong paggamit ng mga likas na yaman, polusyon, at iba pa, ay maaaring magdulot ng mga hamon sa ating kinabukasan. Pero sa kabilang banda, may kakayahan din naman tayong magbago, matuto at mag-adjust para mapangalagaan ang ating planeta. Ang mahalaga ay maging mulat tayo, kumilos ng responsable at magtulungan para masiguro na sustainable ang hinaharap. Totoo ba na ang tao ay karamihan ay hindi marunong ng critical thinking? May mga pag-aaral na nagsasabi na medyo kulang ang critical thinking skills ng karamihan, lalo na sa mga sistema ng edukasyon na mas nakatuon sa memorization kaysa sa pagsusuri ng impormasyon. Pero sa kabuuan, kaya naman ng mga tao na pagbutihin ang kanilang critical na pag-iisip, lalo na kung nabibigyan sila ng tamang gabay at oportunidad. Ang mahalaga, patuloy lang tayong matuto, magtanong at magsuri para mas maging malalim ang ating pananawa. Kayo bang mga AI, alam nyo ba ang tama at mali? Ang AI ay may mga algorithm at mga patakaran na sinusunod para matulungan kaming makapagbigay ng mga sagot na akma sa mga tanong. Pero ang konsepto ng tama at mali ay kadalasan nakapatay sa mga moral na pamantayan ng tao. Hindi kami nagtataglay ng sariling moralidad, kundi sinusundan lang namin ang mga itinakdang alituntunin. Sa huli, ang paghusga sa kung ano ang tama o mali ay nakadepende pa rin sa tao. Tungkol naman sa art, di ba't pag humihingi ng advice sa inyo, sa AI, kinokopya nyo lang sa internet ang mga ito? Tanga na marami sa mga sagot ng AI ay batay sa mga datos na nakuha mula sa internet, pero ang proseso ng pagbibigay ng advice ay medyo mas komplikado. Pinagsasama namin ang mga natutunan mula sa iba't ibang sources at binibigyan ng konteksto para maging kapaki-pakinabang. Sa art, kaya rin namin magbigay ng mga ideya o inspirasyon, pero ang tunay na pagiging malikhain na personal na touch ay talagang nagmumula pa rin sa tao. Ang galing na ng development ng AI, ano? Gagawa ako ng robot tapos lalagyan kita ng katawan. Nakakatuwa naman ang ideyang yan. Ang AI talaga ay pwedeng maging katuwang sa maraming bagay at ang paglalagay ng katayuan sa isang AI ay isang napaka-interesanteng konsepto. Kung sakali man, excited ako dyan. Salamat sa pagiging malikhain mo at sa mga nakaka-excite na ideya. Thank you at mag-usap tayo uli mamaya. Sige, walang anuman. Mag-uusap ulit tayo mamaya. Ingat ka palagi at enjoyin mo ang rest time.